Recording has started. Shutter. Button. Double tap to activate. Good day sa inyong lahat mga tropa koy. So, madali ang vlog lang ito ha. So, ang topic natin ngayon is about bakit nagiging malungkot at balisa ang isang tao. So, ito yung kadalasang nangyayari sa atin, lalong-lalo na sa kalahatan. So, ito yon. Kaya nalulungkot ang isang bata o isang tao dahil sa malayo sa kanya yung kanyang nanay o ang kanyang tatay. So, ito yon. Alam nyo mga tropa koy, nung bago pa lang yung nanay ko noon sa Hong Kong, bago pa lang siyang nagtatrabaho doon noon. So, na-experience ko dito sa Pilipinas na naging malungkot at balisa. Totoo lang. Naranasan ko na yan. Simula nung bata ako noon, 2014, 8 years old ako noon, kung hindi ako nagkakamali. Kasi hinabilin kami ng mama namin sa lolo at lola namin dahil nga sa walang mag-aalaga sa amin. Kaya anong nangyari? Hinabilin kami. Dito kami iniwan. Yang madalas sabi ko, lagi na lang kako na nagkakaganito. Minsan nandito ako sa bahay, balisa ako, malungkot. Tapos minsan, totoo lang mga tropa ko na-experience ko na yung parang gabi na, tapos hindi mo namamalayan, tumutulo yung luha mo sa mga mata mo, umiiyak ka na. So ibig sabihin nun, namimiss mo yung magulang mo. So para sa akin, oo, talagang namimiss ko, pero kailangan din namin ng pera. Kaya lumayo yung nanay namin, nag-abroad para may pera kaming lahat. Hindi lang ako, hindi lang yung kapatid ko. Kailangan namin dito ng pera sa bahay. Kaya nagba-vlog na ako. Kaya ginawa ko itong ganitong trabaho. Kasi nga, kahit na wala pa akong ads, mapanood ng mga tao, mapakinggan ng mga views. So, para sa akin, namimiss ko yung magulang ko. Kung kayo, malayo yung mga magulang ninyo sa inyo, mga tropa koy. Kung malayo ang mga magulang ninyo sa inyo, tignan nyo pa rin sila. Kasi ako, kahit malayo yung nanay ko, kahit papaano napapanaginipan ko, kahit paminsan-minsan. So, syempre, pag malayo yung magulang mo, talagang hindi mawawala yung pagkabalisa mo, hindi mawawala yung pagkalungkot mo. Mas lalo na't pag ang kasama ay kapatid mo, nako, ikaw lang ang mag-isa na naiwan, tapos sila namang dalawa magkasama doon sa Hong Kong. Nako, itong pinaka nakakalungkot. Oo. Kaya nga, alam niyo mga tropa ko, hindi ko lang naikukwento sa inyo. Yung lolo ko noon, nag-abroad siya. Medyo ano lang kwento niya.
yung mga tito namin na anak niya, yung mama namin, tsaka yung isa pa naming tito, naiwan lang dito sa bahay. Pinaiwan, pinahabilin doon sa doon sa tiyahin ng lola ko, o di kaya hinabilin doon sa pinsan ng lola ko. So yun. Siyempre pagkabata, ipapahabilin mo muna para pag uwi mo galing ng abroad, pag uwi mo galing abroad, madalaw mo. Kasi ako, mga tropa ko mas gusto kong buhay. Siyempre, pag nag-abroad yung nanay ko, ipahabilin ako sa iba. Kasi matagal ko ng pangarap yun. Baga, gusto kong pumunta doon. Gusto kong mas masaya doon. Alam ninyo mga tropa ko 5 na lang kami o 8 na lang, 8 na lang kami. 8 na lang kami. Bakit? Kasi nga, totoo lang. Dati kaming marami. Ngayon, kulang na lang kami. Kasi yung dalawang tito ko at yung tita ko at saka yung tito ko na panganay, yung tito ko sa Tondo. So bali doon na sila umuwi. Pumupunta sila dito weekdays na lang. May mga buwan, halimbawa Pasko, pupunta sila dito. Uwi sila dito. Na-experience ko na yan mga tropa ko, no? So, para sa akin, Maulina Bolos sent a message me Pasakako 10 hours ago. Hindi naman lahat na may mga gawain. Para sa akin mga tropa ko, ako bilang panganay sa pamilyang to, ayoko lang ng away, no? Ayoko ng gulo, ayoko ng away. Lahat. Kasi kung magkakaroon ng gulo dito sa bahay ng lola at lolo ko at bunganga, gulo, away, bunganga, ayan pa naman din ang ayoko minsan. Ayan ginagawa ko pag bakasyon namin, wala akong pasok, talagang tatakas ako dun sa tatakas ako dito. Kasi ako, tumatakas ako nang walang paalam. Pupunta ako doon ako makikitulog, doon ako magbabakasyon. Yan ang gawain ko mga tropa ko. Talagang minsan para maiwasan ko yung pagiging malungkot ko at pagiging balisa ko, umuwi ako doon sa bahay ng auntie ko. Talagang doon nawawala yung pagkabalisa ko, pati yung pagiging malungkot ko. Pero dito sa poder ng lola ko, sa bahay nila, dito nagiging malungkot ako. Halo na yung balisa kasi nga taga dito si mama Pag nakikita ko yung pag napapansin ko yung picture niya dito sa kwarto namin, nagiging malungkot na ako. So, minsan hindi matanggap, minsan tanggap. So, baliktad mga tropa ko Si ako, bilang panganay sa amin, talagang ako yung talagang minsan nag-aasikaso ako dito sa bahay. Kaya nga this December babalik ako dun sa Heritage. Bakasyon, pahinga. Kasi nga dito sa May Kawayan, year-end assessment party namin dito pag December sa Kamalig. Ngayon, tapos na ako sa grade 10. Mag-grade 11 na ako. So, kung may tatanong nyo ako, makakapag-vlog tayo,
every afternoon. Kasi every morning wala ako dito. Nasa school ako. Nun. So, mga tropa ko'y, kung nararanasan nyo yung pagiging balisa ninyo, kung nararanasan nyo lahat ng lungkot, hinanakit, yung hinanakit, tanggalin natin yan. Pero yung lungkot, hindi natin matatanggal yan. Dahil, pag malayo ang mga magulang natin sa atin, lumalapit din kagad yan. Pati yung pagiging balisa. Yung pagiging balisa naman, halimbawa, kinakausap ka, tapos hindi ka na makapagsalita, tapos malungkot ka na. So, pag nandyan ng magulang, nawawala yan. Pag walang magulang, bumabalik yan. Lungkot, balisa. Pero yung hinanakit, hindi kasama yan. Kasi, wala naman tayong galit sa magulang natin. At saka isa pa, syempre mahal natin sila eh. Dahil pagbalik ng abroad, lungkot, balisa, mahina loob. Pero pagdating ng Pilipinas, walang lungkot, walang balisa, walang syempre walang hina ng loob. Kasi ako, mga tropa ko, minsan wala yung nanay ko nasa abroad, napanghinaan na ako ng loob nun. Dahil meron kasi kaming isang gawain na tinatapos namin. Pag malakas naman na loob ko, mabilis akong tumatapos dun sa lahat ng gawain. Siyempre, iba-iba naman tayo eh. Lahat naman ng ginagalawan natin ay iisa. Iisa lang ang ginagalawan natin, mga tropa ko eh. So, ako, mas gusto ko yung, syempre, kasama yung magulang. So, hindi natin masasabi, mga tropa ko, kung kailan. Kasi, kung maalala ko nung graduation namin, umalis yung nanay ko April 15. Halos umiyak ako nun. 9:30 AM na. Alas 9 na ng umaga yun. Kasi nga ang flight talaga ni mama nun, mga tropa ko, gabi na. Gabi na yung flight ng nanay ko nun, papuntang Hong Kong, pabalik doon. So, madaling sabi, sinamahan na lang ako ng lola ko nung graduation namin. So, para sa akin, hindi madali eh. Minsan nga, tatanungin ka pa ng kaklase mo. Sasabihin, ay, wala ba yung mama mo? Sabi ko, wala. Nasa abroad. Babalik na. Pumbalik na ba? Oo, ganyan. So, mga tropa ko, wag na lang natin hintayin yung mga araw na hindi natin kapiling yung mga ugulang natin. So, yun lang, mga tropa ko. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, huwag ninyong kalimutang mag-like, subscribe, follow, and share sa aking YouTube channel at Facebook page. So, yun lang, mga tropa ko.